Kat. I'm Lian. And we greet you with Happy Sunday School! Okay, mga bata, mayroon naman tayong bagong matututunan ngayong araw na ito. Are you excited? Pa! Oo, dahil excited na kayo dahil ang ating pag-aaralan na naman ay tungkol sa salita ni Jesus! Salita ni Jesus. At inaasahan namin syempre na kayo din ay excited na katulad din namin. Sabi ko nga sa inyo last week, pasaya kami ni Ate Lian na ituro sa inyo ang salita ng Diyos. Pero syempre, bago iyon, huwag natin munang kalilimutan muli ang manalangin. Sige, kapag ako'y nananalangin, kamay ko'y ititiklop, ulo ko'y iyuyuko, mata ko'y ipipikit, at ang aking sasabihin, God, Thank you po. thank you po. Sasamahan niyo po kami sa Sunday School. Dahil sinamahan niyo po kami sa Sunday School. In Jesus' name, Amen. Amen. It's music time! Para sa ating music time, mga kids, magkakaroon tayo ng music jamming. Are you excited? Yes! Okay, excited na tayo. At dahil doon, mga bata, may inanyayahan kami na makakasama natin ngayon sa ating music jamming. Okay. So, alam niyo mga bata, itong inanyayahan namin, siya yung nagko-compose, siya yung gumagawa ng mga songs natin. Doon sa mga Sunday School lessons natin from nung nakaraan, siya yung gumagawa ng mga songs natin. So, ngayon, papakilala namin sa inyo at palakpakan nyo ha kapag papasok na siya. Tinatawagan namin si Kuya Darren! Yay! Hello mga bata! Yan. Hello daw mga kids! Say hi! Okay, so mahawak siya. Ano bang tawag dyan, Kuya Darrell? Ito ay ukulele. Ukulele. Okay, so isang parang maliit na gitara na merong 4 strings. Okay, so aawit tayo ngayon mga kids. Samahan nyo kami sa pag-awit ha. Maglalagay kami dyan ng lyrics. Sabayan nyo kami. Ang aawitin natin ay Kasama Natin ang Diyos. Sabi dun sa song, Kasama Natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababansa, di ako matatakot, o ni malulungkot dahil kasama natin ang Diyos. Kasama Natin natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako magbabansa, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos,
kasama natin ng Diyos, mga bata. Ang ating story, mga bata, ngayon ay tungkol sa isang tao na kung saan pinangakuan siya ng Diyos na siya'y hindi iiwanan at lagi lang siyang babantayan ng Diyos. Okay, tingnan nyo nga mga kids dun sa ating likod. Yan. Yung taong iyon, yan ang pangalan, kaya lang nakasulat siya ng pabaliktad. Okay, so, try nga natin na, baliktarin natin. So, unahin natin yung letter J. Okay, lagay natin dito. O, sunod yung letter, tignan nyo, letter A. Sunod, letter C. Sunod, letter O. At last ay letter B. Sige nga, basahin nga natin mga kids. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Jacob. Very good, si Jacob. So, excited na ba kayo na malaman ang story ni Jacob, mga kids? Apa! Okay, dahil excited na kayo, sige, this is now a story time. So, listen carefully. This is now a story time. Siya si Jacob. Siya'y isa sa mga anak na kambal ni Isaac at ni Rebecca. Umalis si Jacob mula sa Berseba at nagpunta siya sa Haran. Subalit habang daan, inabot na siya ng paglubog ng araw sa isang lugar, kaya ipinasya niya na doon na lang magpalipas ng gabi. Isang bato ang kanyang inunan sa pagtulog. Nang gabing iyon, na naghinip si Jacob, may nakita siyang hagdan na abot sa langit at pumapanhik panaog doon ang mga anghel ng Diyos. Walang ano-ano'y, nakita niya ang Diyos sa kanyang tabi at nagsalita sa kanya. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Ang iyong lahi ay darami na parang alikabok sa lupa. Lalaganap sila sa buong daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ko ang lahat ng mga bansa. Tandaan mo, Jacob, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan man ikaw pumunta. Ibabalik kita sa lupang ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ko ang mga pangako ko sa iyo. Nagising si Jacob at kanyang sinabi, hindi ko alam na narito pala ang Diyos. Nakakapangilabot ang lugar na ito. Tiyak na ito ang kanyang tahanan at ito ang pinto ng langit. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunan niyang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. At tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon. Nangako si Jacob ng ganito sa Panginoon. O Panginoon, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa aking paglalakbay na ito, pakakainin niyo ko at dadamitan at makakabalik ako sa bahay ng aking ama. Kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin ko po kayo sa lugar na ito na aking pinagtayuan ng batong alaalang ito. At ibabalik ko sa inyo ang lahat ng 10 bahagi ng mga pagpapala po ninyo sa akin. Kids, pagkatapos nating mapanood at pakinig tayo sa story, dadako na tayo sa ating mga katanungan. Okay, unang tanong, kids. Yan. Sa story natin kanina, sino nga yung lalaki? Si Jacob, di ba?
Okay. So, ano yung mga pangako ng Diyos kay Jacob? Ulitin ko yung tanong, ano yung mga pangako ng Diyos kay Jacob? So, una, ang sabi ng Diyos ay yung lupa na kinahihigaan niya ay ibibigay niya sa kanyang lahi. Pangalawa, ay pararamihin niya yung lahi ni Jacob, na kasindami ng mga bituin. At pangatlo, ipagtatanggol siya ng Panginoon. Saan man siya pumunta at sabi, hindi siya iiwan ng Diyos. Hanggang sa matupad yung lahat ng pangako ng Diyos kay Jacob. So, yun yung mga pangako ng Diyos kay Jacob. Ngayon mga kids, pangalawang tanong, paano nag-respond o paano tumugon si Jacob dun sa pangako ng Diyos sa kanya? Ganda naman ang kanyang naging tugon, no kids? So, pangako niya sa Diyos, nangako rin siya sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, pag nangyari po ito, ang lahat ng ito, at hindi niyo po iniwan, at naranasan ko po ito, sabi niya, ako po at ang aking pamilya buo at ang aking lahi ay kayo lamang po ang sasambahin at kikilalaning Diyos. Sasampa sila kung saan siya nagtayo ng bato. Doon siya magpupuri sa Panginoon kasama ng kanyang pamilya o kasama ng kanyang lahi. At natupad nga yun. At hindi lang yun, sabi niya, yung mga pagpapala po na natatanggap ko sa inyo ay ibabalik ko sa inyo yung 10 bahagi. Magaling siyang tumugon, di ba? Maganda yung kanyang pagtugon dun sa mga pagpapala ng Diyos sa kanya. Pangatlong tanong, kids. Kung kayo si Jacob at pinangakuan din kayo ng Diyos ng mga pagpapala, o nararanasan nyo talaga yung pagpapala ng Diyos, di ba? Araw-araw pinagpapala tayo ng Diyos at araw-araw hindi natin maikakaila na ang Diyos ay sinasamahan tayo at pinapanood tayo sa ating mga ginagawa. At nandyan din yung araw-araw na pagpapala niya at biyaya. Kung kayo si Jacob na ganun yung nararanasan nyo at pangako ng Diyos, ay paano kayo tutugon? Simple lang yung lesson natin mga kids, di ba? Lesson lang natin mga kids, katulad ng kay Jacob, nung siya ay pinangakuan ng Diyos, nababantayan. Totoo yun mga kids. Siya ay binantayan at pinagtanggol ng Diyos at pinagpala siya. At dahil doon, naging maganda rin ang tugon niya sa Diyos. Pag tayo ay pinagpapala ng Panginoon, at di ba, lagi niya tayong pinapanood, lagi niya tayong binabantayan, dapat tayo'y tumugon sa Kanya na magpuri rin tayo sa Kanya, magpasalamat tayo dun sa mga ginagawa niyang pagbabantay at pagpapala sa atin. At saka, dapat tayo ay naglilingkod din sa Kanya. At ano man yung meron tayo, ano man yung kaloob na bigay sa atin ng Diyos, ay ibinabalik din natin sa Panginoon. So kids, do not forget na tayo ay binabantayan, pinagpapala ng Diyos. At bilang ganti sa Kanya, tayo rin dapat ay maglingkod, magpasalamat at magpuri sa ating Diyos. Okay? Kids, sabayan niyo ako. Genesis chapter 28 verse 15a. Wherever you go, I will watch over you. Muli, isa pa. Genesis chapter 28 verse 15a. Wherever you go, I will watch over you. Sa huli mga kids, Genesis chapter 28 verse 15a. Wherever you go, I will watch over you. Very good kids, good job! Let's do an awesome artwork. Para sa ating creative arts, gagawa tayo ng watching sleepers. Watching sleepers. Watching
Diba? The Lord watches over us. So, ibig sabihin, wherever we go, God is there, right? So, diba, pagka umaalis tayo, gumagamit tayo ng shoes or ng slippers. So, gagawa tayo ng slippers at lalagyan natin ng mata. Yes. Para ipaalala sa atin na kahit saan man tayo magpunta, the Lord is with us, watching us. Pinabantayan niya tayo at pinaprotektahan niya tayo. So, para sa ating watching slippers, ang mga materials na gagamitin natin, unang-una ay ang colored papers, glue, sandals for tracing, marker, and gunting. Mag-ingat sa paggamit ng gunting. So, ang una natin gagawin, mga kids, ay ito-trace natin yung colored paper. Pero before that, itutupi muna natin siya. Ito-trace natin ngayon itong sandals. Okay, Ate Lian, it's your turn. So, eto na guys, eto na kids, yung na-trace ni Lian. So, after that, ang gagawin natin ay gugupitin na natin siya habang nakatupi yung colored paper. Okay, tandaan! Mag-ingat sa paggamit ng gunting. Yan, ngayon ay nagunting ko na siya. Ang kalalabasan ay 2. Okay? So, ngayon, dahil meron na tayong 2 panyapak, lalagyan na natin ng dahon yung slippers. So, gagawin natin, kids, ay magtutupi tayo ng yellow para sa ating dahon. Natin. Sa akin na. So, 2 ang gagawin natin. Kaya tinupi ko na siya para pantay. Ating slippers. Ilalagay natin ay ganyan. Tutupiin natin sa dulo. Dapat pantay na pantay. Siyempre, ididikit na natin dito. So, Ate Lian, siyempre, it's your turn na magdikit na. Lalagyan na lang natin ng eyes para maging watching slippers. Sa baba na. Wow, masarap yun siya. So, meron na tayong watching slippers. Okay, nakikita nyo ba? Yan, ang ating watching slippers. Mamaya, isusuot na ni Lian ang kanyang watching slippers. Mamaya, magpapakita kami sa inyo na magpapaalala sa atin mga kids na saan man tayo pumunta, God is watching over us. Okay? Kids, kami ay magpapaalam na sa inyo, pero sana marami kayong natutunan. Ako muli si Ate Kat, at siya naman si Lian, at nais namin ipaalala sa inyo mga kids na
Wala tayong dapat ikatakot sapagkat meron tayong Diyos na kasama natin at nagtatanggol sa atin at binibigyan tayo ng mga biyaya. Bilang tugon din naman sa Kanya, dapat huwag natin kalilimutan na magpasalamat, na magpuri sa Kanya. Kaya kids, huwag kayong matatakot, huwag kayong malulungkot, sapagkat anuman ang sitwasyon natin, katulad ni Jacob, kasama natin ang Diyos. Diyos. Paalam!